Mahal kong mga kababayan, alam ko marami pa rin sa atin ngayon ang galit na galit sa Pangulong Bongbong Marcos at ng kaniyang administrasyon. Pero sasabihin ko sa inyo ngayon, kailangan na nating alisin ang ating galit laban sa kanya. Sa halip ay magpapasalamat tayo sa kanya dahil ginawa nila ito. Dahil kung hindi nila ito ginawa, nakasisiguro ako na hindi magiging kasing dakila ang dati nating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Kung sino man siya ngayon sa mata ng maraming mga Pilipino at ng buong mundo. At ang kanyang kadakilaan ay hindi lubos na mararamdaman ng kanyang mga taga-suporta tulad ng naramdaman nila ngayon kung hindi ito nangyayari. Paano mo masasabi at mararamdaman ang isang dakilang leader kung hindi ka nakararanas ng isang napakamahinang leader sa buong buhay mo? Dito nagkakamali ang administrasyong ito. Alam ko hindi nila ito napansin or na-realize. Pero masasabi ko, hindi lang talaga sila masyadong magaling. Kung sang-ayon ka sa akin, kababayan, i-share mo itong mensahe ko sa mga kamag-anak at mga kaibigan mo na hanggang ngayon ay galit na galit pa rin sa Marcos administration. At kung gumaan man ang pakiramdam mo ngayon dahil sa katotohanan na ito, please leave a comment below. And if you have questions or any suggestions, please feel free to comment dito sa post ko. By the way guys, kasi simula ko lang na mag-vlog. Pero gusto kong magiging consistent, magiging aktibo ako na makibahagi sa mga pangyayari ngayon. Kung nagugustuhan nyo ang aking content, gusto kong i-ask ang suporta ninyo sa pamamagitan ng pag-like, pag-share, or pag-subscribe ng aking channel. At ganoon din dito sa page ko. Actually, nandun din ako sa Instagram at ganoon din sa TikTok. So kung makita ninyo yung mukha ko doon, ako na yon. So, sorry guys, inuubo at sinisipon din ako ngayon. Pero going back sa pinag-usapan natin ngayon, alam ko hindi ito in-expect ng Marcos administration na ito ang mangyayari. Hindi nila, sa tingin ko hindi nila alam ang principle na tinutukoy ko dito. So kung gusto niyong malaman guys kung ano ang principle
ng pangyayaring ito, dalawang principle yung natutunan ko about dito. Yung naalala ko sa science and also in theology. By the way, hindi ako pastor, pero nagbabasa lang din ako ng scriptures. So sa science, sinabi ni Isaac Newton, no, sa law of motion, sinabi niya that in every action there must be an equal opposite reaction. So yun po yung principle sa science. I-compare din natin sa theology or sa mga spiritual anointed person. Sinabi ni Nephi sa ang aklat ni Mormon, sinabi niya, there must be an opposition in all things. So, ibig sabihin ng mga principle na ito, or ang science at ang spiritual na mga principle, sila ay magkakatugma. Okay? So, sa science sinabi, or yung principle is, in every action there must be an equal opposite reaction. Sa spiritual matter naman, sinabi na there must be an opposition in all things. So ibig sabihin, kailangan na mayroong kasalungat ang lahat ng bagay. So example, ang kasalungat ng kaligayahan ay kalungkutan. Ang opposite ng masarap is mapait. Ang opposite ng lalaki ay babae. So, kung hindi natin na-experience ang kaligayahan, hindi din natin masasabi kung ano ang kalungkutan. So, ganun po ang principle. So, going back sa pinag-usapan natin, kung hindi natin naranasan ngayon ang isang mahinang leader, hindi din natin marirealize na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay isang napakadakilang leader na naging presidente ng ating bansa. Alam ko na marami ang hindi sasang-ayon, pero ang sinasabi ko ay ayon din sa aking kaalaman. So guys, by the way, ako pala si Jonas Salingay. Isa akong Bisaya, pero andito ako sa Luzon ngayon, kaya napilitan akong magtagalog. At siguro napapansin ninyo sa accent ko. So guys, if you like my contents, please support my page and my channel in YouTube, and also sa TikTok, and I have Instagram also. And I am dedicated to upload more videos which is motivational and inspiring. Thank you so much for your support.